welcome back again dito sa aking YouTube channel. Meron tayong i-feature ngayon, bagong road bike brand dito sa market, no? Ito ay si Legend Gen X. Ito yung 2021 model. Panalo na sa specs, panalo pa sa looks. Mamaya alamin natin yung timbang niya at kung sulit ba yung kanyang specs para sa presyo niya, no? Pero ngayon mga kapadyak, alamin muna natin yung mga nakalagay na specs sa kanya. Mag-start na tayo sa kanyang frame. Yung frame na ginamit sa kanya ay matte type. Ayan, kitang kita. Tapos kulay blue. Ayan, napakaganda. Tapos yung mga decals niya dito sa kanyang down tube ay yung kanyang brand name niya, Legend. May rainbow effect pa yung kanyang decals. So ayan o, kitang kita naman sa camera. Dito sa kanyang down tube, dito rin nakalagay yung pinakalagay na kanyang bottle cage. Ayan, dalawa yan ha. Dito sa kanyang down tube. Meron din dito sa kanyang seat tube. Dito naman tayo sa kanyang seat tube. Dito natin makikita yung pinaka ginamit na material sa kanyang frame na aluminum alloy 6061. Tapos naka T6 material pa yung kanyang frame. Ayan siya. Tapos naka advanced hydroforming tube na rin tong kanyang frame, no. Kaya mas sigurado mo itong matalagang matibay itong kanyang frame. Tapos naka integrated routing pa itong kanyang frame. Kaya kung mapapas nyo dito mga kapadyak, ay hindi pa to naka internal cabling, no. Ayan, naka external cabling pa yung kanyang mga cable. Ito yung para sa kanyang RD. Sa kabila naman ay yung kanyang para sa kanyang FD. Tapos yung kanyang brake cable ay naka external pa, no. Ayan. Tapos sa head tube naman niya, kung mapapasin nyo ay straight pa to, no. Hindi pa to naka tapered. Non-tapered pa yung kanyang head tube. Sa harap naman na kanyang head tube ay may nakalagay dito na logo ng Legend. Ayan siya. Sa kanyang pag-welding naman, hindi pa smooth welding to, no. Ayan. Kitang-kita pa yung bakas na pag-welding na dito sa kanyang head tube. Syempre pati dito sa kanyang seat tube, no. Lalong-lalo na dito sa kanyang BB shell. Ayan siya. Dito naman tayo sa kanyang pinaka-top tube. Dito nakalagay yung pinaka-Legend na brand name. Tapos may nakalagay din dito na high-end forking, no. Tapos naka-aerodynamic design na rin itong kanyang frame. Tapos may nakalagay dito mga padyak, smooth welding na daw. Pero kung makikita nyo dito sa kanyang frame ay hindi pa to naka-smooth welding, no. Ayan. Tapos naka-integrated routing na rin yung kanyang mga cable. Ayan siya. Tapos dito naman tayo sa kanyang seat clamp, no. Yung seat clamp na ginamit sa kanya ay naka quick release. Tapos naka alloy. Pati yung kanyang seat post ay alloy na rin to. Ayan. May magnet tayo dito. Alloy. Pati yung kanyang seat post. Yung kanyang seat post ay naka 27.2 yung diameter na, nyo. Ayan. Tapos yung haba naman nito ay 300 mm yung haba niya. Yung kanyang seat clamp naman ay naka 31.6 yung diameter niya, no. Ayan. Yung kanyang seat post ay naka setback. Ayan, kung mapapasin nyo. Sa kanyang saddle naman, Legend na yung kanyang brand. Magandang klase yung kanyang saddle mga padyak, ha. Pang aero talaga yung kanyang saddle. Ayan. May nakalagay dito na Legend. Tapos Legend din dito. May plastic pa dito. Malambot naman yung kanyang saddle, no. Ayan. Sa kanyang release naman, syempre bakal pa to, no. Dahil budget bike lang to. Ayan. Bakal pa yung kanyang railings. Ayan. Okay. Dito agad tayo sa kanyang drivetrain. Ito yung kanyang drivetrain mga kapadyak, ha. Naka 2x7 speed. Ayan. Naka 2x na crankset. Tapos naka 7 speed naman dito sa likod. Tapos yung ginamit naman na RD sa kanya, ayan, Shimano Tourney. Ito yung Shimano Tourney na TZ. Pang 6 speed pero naka 7 speed to, no. Hindi pa oversize yung kanyang pulley. Tapos yung kanyang cogs dito ay naka thread type pa to, no. Ayan. Kitang-kita thread type pa to. Pero naka Shimano na to mga padyak. Ayan. Sa kanyang dropout naman dito ay naka replaceable naman siya, no. Ayan. Kung mayupi man yung kanyang dropout ay pwede nyo ito mapalitan. Tapos yung axle naman dito sa likod ay hindi pa to naka quick release, no. Ayan, kitang-kita, hindi pa naka quick release. Sa kanyang chain naman na ginamit sa kanya, yung chain na ginamit sa kanya ay KMC chain na pang 7 speed, no. Wala tong missing link mga padyak, ha. Ayan, wala siya missing link. Tapos sa chain stay naman niya ay may nakalagay din dito na brand name niya na Legend. Ayan siya. Tapos sa kanyang seat stay naman ay may nakalagay dito na Pro Race Series. Pabilog lang siya dito mga kapadyak, ha. Tapos may lagayin din siya ng fender dito. Ayan. Dito rin sa kanyang si stay bridge.
Sa kanyang crankset naman, yung ginamit na crankset sa kanya, Sulane, Venus. Tapos may nakalagay dito na break through the limit. Tapos naka 170mm yung haba ng kanyang crank arm. Tapos naka-alloy na yung kanyang crank arm, no. Tapos yung kanyang chainring ay removable. Nakabakal pa yung kanyang chainring. Ayan, dumikit yung magnet natin. Naka 2x to mga padyak. Yung pinakamalaki nito ay 50 teeth o kaya naman 52 teeth, no, kung hindi ko nagkakamali. Tapos yung second chainring naman niya ay nasa 34 teeth to. Ayan. Sa kanyang bottom bracket, naka square taper pa to. Pero alis mga padyak ay naka silvering na rin yung kanyang bottom bracket, no. Ayan. Sa FD naman na ginamit sa kanya, Shimano. Ayan, Shimano na to yung kanyang FD. Ito yung kanyang shifting performance sa kanyang RT na Shimano Tourney TZ. Tapos naka thread type, naka 2x naman dito. Tapos naka KMC na chain. Ito yung kanyang shifting mga padyak. Ayan. Ayan, medyo responsive naman yung kanyang shifting, no. Basta nakatono lang ito na maayos. Ayan. Okay, dito naman tayo sa kanyang wheelset. Yung wheelset na ginamit sa kanya ay naka 700C, yung kanyang wheelset, no. Tapos yung ginamit naman na rim sa kanya ay naka alloy. Ayan. Kung mapapansin nyo dito mga padyak, meron siyang ganito, no. Dahil convertible to sa rim brakes. Kasi naka disc brakes pa tong kanyang brakes dito, no. Ayan. Meron kasi siyang lagayan dito mga padyak. Kung gusto niya mag rim brakes, pwede naman dito, no. Ayan. Sa kanyang spokes naman na ginamit sa kanya, yung kanyang spokes ay bakal. Ayan. Tapos yung bilang naman itong kanyang spokes ay 36 pieces yung kanyang spokes, no. Tapos yung gulong naman na ginamit sa kanya ay, ayan, compass yung kanyang gulong. Naka 27 TPI casing. Medyo matibay na rin to mga padyak. Yung lapad naman ito ay 700 by 28C yung kanyang gulong, no. Naka 700 by 28C. Ayan. Tapos dito naman tayo sa kanyang brakes dito sa likod. Yung brakes na ginamit sa kanya ay naka mechanical brakes. Ang brand niya ay, ayan siya, Philel, yung kanyang mechanical brakes dito sa likod, no. Naka IS mount yung kanyang brakes dito. Tapos may lagayin din siya ng stand, no. Ayan, meron siyang stand na kasama. Sa hubs naman na ginamit sa kanya, yung hubs na ginamit sa kanya ay bakal pa yung kanyang hubs, no. Naka thread type. Budget pa kasi ito mga padyak. Ayan. Dito naman tayo sa kanyang fork. Yung fork na ginamit sa kanya ay, ayan, Legend na rin yung kanyang brand. Tapos yung material naman na ginamit dito ay naka bakal pa yung kanyang fork, no. Ayan, dumikit yung magnet natin. Tapos yung dropout naman ito sa harap ay naka quick release na rin to mga padyak. Tapos yung kanyang hubs ay naka ball bearing pa to. Hindi pa to yung naka seal bearing, no. Yung brakes naman na ginamit dito sa harap ay naka mechanical brakes din. Ang brand niya ay Philel. Ayan. Tapos naka 160mm na rotors. Tapos naka 6 balls na rin yung kanyang rotors, no. Dito naman tayo sa kanyang cockpit setup. Yung ginamit na drop bar sa kanya ay syempre naka-alloy na rin to. Yung sukat naman ito ay around 400mm to, no, end to end. Tapos yung ginamit naman na stem sa kanya ay syempre Legend na rin yung kanyang brand, no. Alloy yung kanyang stem. Tapos yung haba naman ito ay nasa 80mm yung kanyang stem. Ayan. Tapos may tatlong spacer dito sa ilalim ng kanyang stem. Yung kanyang headset naman mga padyak, hindi natin masasabing naka-seal bearing na rin to, no. Wala masama naman ngayon naka-crown bearing pa rin yung kanyang headset, no. Sa kanyang bar tape naman na ginamit sa kanya, ayan, maganda na rin yung kanyang bar tape. May texture, makapit naman. Tapos yung ginamit na STI dito, ayan, Sensa R7. Ayan. Parang Sensa Ignite din to mga padyak. Ayan. Gawa din to ng Sensa. Ayan. Dito rin sa kabila ay naka Sensa R7 na rin yung kanyang STI. Ayan siya. At yung nakuha natin dito ay Legend Gen X. Yung timbang niya ay 11.97 kg, no. Almost 12 kg na rin siya mga padyak. First attempt para natin to. Magsasaya ko na attempt tayo dito sa kanyang pagtimbang. Ayan. In 3, 2, 1. Nakautang yan. Yan siya mga padyak. Naglalaro lang sa talaga siya sa 11.90 kg, no. Almost 12 kg.
At yan yung bike check natin dito kay Legend Gen X 2021 model. Anong masasabi nyo sa specs nito mga kapadyak? At sa kanyang timbang na almost 12 kg, no? Pero para sa presyo niya mga kapadyak, medyo magaan na yun, no? Dahil yung binigay na presyo dito ni LJ by Santana ay 13,500. Pero may discount pa yun mga kapadyak pag pumunta kayo dito at bibigyan pa kayo ng freebies, no? Yung palang payment option nila doon mga kapadyak ay meron sila dito home credit, no? Ayan. Kaya kung nagusto mo yung video to, huwag mong kalimutan i-like at mag-comment ka na about sa video na to. At mag-subscribe ka na rin sa aking YouTube channel para updated ka sa mga binabike check natin na mga latest road bike dito sa market na kagaya nitong si Legend Gen X. So hanggang dito na lang yung video natin mga kapadyak. Ride safe sa inyo.